Bakit kaya may mga hawak-hawak na commodities si King RP Rodolfo M. Palpalatok? At lalong-lalo na bakit may hawak-hawak siyang bara ng ginto? Ano ang lihim na kwento sa likod ng mga litratong ito? Ito ay isang sulat kamay ng mga taong may kaugnayan sa Divine Wealth and Assets. Ang sulat kamay na ito ay nagmula pa kay Victoriano E. Bayaban, isang live pointer o buhay na tagapagturo ng tinaguriang Yamashita Treasures. Ang sulat kamay na ito ay sinertifikahan ni Dr. Zads Filihao. Sulat pa noong 2 ng Disyembre 1999 kay Tatay Taglion Lapu-Lapu Kogit. Ano ang sikretong hiwaga at lihim sa sulat na ito? Nais mo bang malaman, mga kapatid? Halika at ating pag-usapan. If we can really free the small man from the chain of poverty that has shackled his ancestors to the land they tilled for others, if we can locate the small man at the center of increasing opportunity for himself and his family, if we can produce enough and pay our workers enough so that their labor can assure them of a better quality of life, if we can provide the proper machinery of government so that one does not want of an efficient administration of justice, then we can remain firm in our hopes that we are holding a new society. Seven more star bombs Kingdom of Maria presents. Pangatlo ng Disyembre, 1999. 2. Tatay Taglion Lapu-Lapu Kogit. Nilagdaan ni Victoriano A. Bayaban at kinumpirma ni Dr. Zads Filihao. Ang makasaysayang sulat na ito, mga kapatid, ay mayroon ng katandaan. Kung ating kukwentahin sa kasalukuyang taon, ito ay mayroon ng katandaang 24 na taon. Aba, mga kapatid, hindi ba ang tanda na? Ang sulat na ito ay priniserba ni King RP upang siyang maging batayan sa kanilang mga naging transaksyon noong araw. Maaaring sa iba ay hindi ito mahalaga. Subalit ang sulat kamay na ito ay nagpapatunay sa ugnayan ng mga taong may kaugnayan sa tinatawag na Divine Wealth and Assets. Sino ba si Tatay Taglion Lapu-Lapu Kogit? Halika kapatid at ating kilalanin. Si Tatay Taglion Lapu-Lapu Kogit na katabi ni King RP Rodolfo M. Palpalatok, isang legendary Manubo tribe leader ng Agusan del Sur. Tinatawag siyang Supreme Dato ng kanilang tribo at tinatawag siyang Rizal outside Manila sa espiritual na aspeto. Ano ba ang kinalaman ni Tatay Taglion Kogit sa Divine Wealth and Assets? Sa dokumentong ito ay malalaman natin rito kung ano ang kanyang mahalagang papel patungkol sa Divine Wealth and Assets. Aking babasahin sa inyo at unawain. In 1935, in the same year, the American government and the Philippine government agreed to make a managerial paper currency known as Wells Fargo denomination CR 1928 and CR 1934, Blue Seal and Red Seal, a total of 84 boxes of banknotes under Union Trust and Agusan Trust. Ano ba itong patungkol sa managerial paper currency known as Wells Fargo denomination na pinagkasunduan ng American government at ng Philippine government? Para inyong maunawaan, mga kapatid,
Panoorin nyo ang content na ito. Ganito ang makikita nyong thumbnail. At roon ay malalaman nyo kung ano ang patungkol rito sa managerial paper currency known as Wells Fargo na pinagkasunduan ng American government at ng Philippine government. At ayun na nga, ano ang naging papel ni Tatay Tagliong Kugit patungkol sa Divine Wealth and Assets? Siya po ang isa sa trustee patungkol sa kasunduang ito. Kaya ating mababasa sa dokumentong ito under Union Trust and Agusan Trust. Si Tatay Supreme Dato Tagliong Kugit, ang legendary Manubo leader tribe na mula sa Agusan. Siya ang ginawang trustee ng Cruz Villamor Talianos family clan o si Bautista Cruz, na kilala sa codename na Cruzin Philippines. Alam nyo na siguro mga kapatid ang tunay niyang pagkakilanlan. Para sa inyong dagdag kaalaman, siya po ang nagmamayari ng kayamanang C1 and C2 Special Certificates of Deposits na nakalagak sa Chase Manhattan Bank, New York at sa Barclays Bank, London. Dito na imprinta ang tinatawag na managerial paper currency or known as Wells Fargo denomination. Ayun, may napulot na naman kayong bagong kaalaman mga kapatid. Sapagkat mga kapatid, sa Kingdom of Mahardika 777 Morningstar Foundation Incorporated, we are making history, not stories. Kaya kinuhang trustee ng Cruz Villamor Talianos family clan si Tatay Tagliong Kugit dahil sa kanyang angking, katapangan at kagitingan. Siya ang tinaguriang Lapu-Lapu. Subalit mga kapatid, ang pagiging trustee ni Tatay Tagliong Kugit ay mayroong hangganan rin. Dahil sa kanyang katandaan ay kailangan niya itong ilipat sa batang hinirang. Kaya naman kung ano ang nakatagong kwento sa akbayang ito, malalaman nyo rito mga kapatid. Bakit kaya magkaakbay ang dalawang spiritual leader na ito at wari ko'y close na close sila sa isa't isa? The eldest and the youngest reunited for a common goal, redemption for the Filipino from the bondage of poverty, exploitation, deprivation, oppression, and ignorance. Supreme Dato Tagliong Kugit and Dato Aguila Mantarigit in a posture of strong band of unity and unwavering spiritual brotherhood. Ang kuhang ito ay noon pang ika-7 ng Agosto 2003 sa residensya ni Supreme Dato Tagliong Kugit. At ang kuhang ito naman ay noong ipagkaloob na ni Supreme Dato Haudom Tagliong Kugit ang kanyang mga pag-aari at full authority kay King R.P. Rodolfo M. Palpalatok. Supreme Dato Haudom Tagliong Kugit affixing his right thumb mark to the 5 sets of documents as follows: Omnibus Irrevocable Mandate Authority, Omnibus Transfer of Ownership, Deed of Trust and Covenant, General Power of Attorney, and Omnibus Deed of Assignment. Ano ba ang ibig sabihin ng omnibus mga kapatid? Ito ay ang kasunduan ng dalawang partido na hindi na mababago pa kailanman. The Supreme Dato Haudom Tagliong Kugit exhibiting to Maestro Rodolfo M. Palpalatok, Chairman, President of 777 Morningstar Foundation Incorporated, the documents after he is through with his works in affixing his very important thumb mark to all the pertinent documents. Attesting to the historical and significant occasion is Nanay Tagliong, who is party heading. At ito naman ang mga naging kaganapan noong inilipat na ni Tatay Tagliong Kugit ang kanyang kapangyarihan kay King R.P. Rodolfo M. Palpalatok at nang kanyang ibigay ang kanyang basbas
kay Dato Aguila Mandaragit. Napakarami ang naging saksi sa kaganapang ito mga kapatid. Supreme Dato Taglion Haudom Coguet, Tribal Chieftain, Cry-Fi, Certification. To whom it may concern, I, the undersigned, Supreme Dato Taglion Haudom Coguet, hereby baptizes into Datoship of Rodolfo M. Palpalatok of 777 Morningstar, according to our customs and traditions, and herein named as Dato Aguilaman Taragit. Thus, this confers his tribal leadership from now on as witnessed by the officers and members of the Cry-Fi, headed by Dato Santiago A. Eclio Jr. Done this 15th day of October 2003 at Maguinda, Butuan City, Philippines. Tab marked by Taglion Haudom Coguet. Ang tawag dyan is coat of arms. Maging ang makasaysayang spiritual sword na ginagamit ni Supreme Dato Haudom Taglion Coguet ay ipinamana na rin niya kay King RP Rodolfo M. Palpalatok. Walang kaharian na walang coat of arms. Kaya lang. Si Julio, mahilig sa spiritual Diyos. Iyan ang kanya. Nahawakan ko pa. Nahawakan ko pa. Oo. Ito ang nakakamanghang sword mga kapatid, sapagkat kahit ilang taon na ang nakalipas ay hindi man lang kinakalawang. Ano kayang klaseng bakal ito mga kapatid? At ang isa pang nakakamangha rito mga kapatid ay mayroong mga nakaukit na mga power words. Paano niya kaya mga kapatid nagawang iukit ang mga power words rito? Bakit ito pagkalapat pa ito nagbigay sa dami ng tao? No? Oo nga boss. Dami. Kaya pala iniyakan nila to eh. One in a billion. Kaya pala iniyakan nila to eh. Ha? Kaya pala iniyakan nila to. Oo, kasi kala nila dyan sa Mindanao magagaling. Pala nanggagaling dito sa Pangasinan. Oo, kasi nandito yung Baco tribe. Alam mo yung Baco tribe, yun yung sinasabi, bago lahat. Oo. Hindi. Bago lahat yan. Iba yan. Iba naman yung serpent seed. Power words. Word sir, baka ano, magwala to. Oo. At talagang buong mundo, mag-power words na yan, boss. Wala na, binibitin na si Biligan. Gano'n na talaga to, boss. Makita bang pangalan? Kita. Hmm? Kayo kung basahin baka magwala to eh. Power words yan eh. Ito na, nakita ko na, nalala. Ha? Hindi, nalala ko kasi yung may binigay sa akin ng mga flag. Yun ang dapat sinuli mo rin sa akin. Kunin mo lang. Kasi pagka naghabilang ko rin yun, sa akin Dos. Talagang binalibaligtad na, boss. Ayaw na niya maglantad, ito na lang ilalantad niya. yan, malaking patunay na ito. So ngayon mga kapatid, ang makasaysayang pagkakilala natin kay Tatay Taglion Haudom Coguet. Ano ba ang hiwaga at lihim patungkol sa sulat na ito
mula kay Victoriano Ibayapan na sertinipikahan ni Dr. Zads Filihaw at ipinadala kay Tatay Taglion Kugit. Well, yan ay ating malalaman sa next series ng content na ito. Pakaabangan mga kapatid. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panunood. Please like, comment and share. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. Pakihit ang notification bell para lagi kang updated sa susunod kong mga content na ilalabas. Maraming salamat. God bless us all. Bye-bye. DJ Bug.